abundance. Or pwede rin through riches, through abundance. At ang ating text ay nasusumpangan natin sa Santiago 2.5, James chapter 2, verse 5, so sa ating reading kanila. At sabi dito, "Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him?" Ano mga kapatid, makinig kayong mabuti, sabi ng Panginoon. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap na maging mayaman sa pananampalataya? At maging heir o tagapagmana ng kaharian. So hindi na kailangan sabihin kaharian ng Diyos o kaharian ng langit, isa lang po yun. Iba-iba lang ang tawag. At minsan tinutukoy yung nasa langit, minsan naman dito sa lupa. Pero kung sinabing kaharian ng Diyos, ibig sabihin yung pinag-aharian niya ang mga tao at mga anghel na kanyang pinag-aharian. Yun ang kanyang kaharian. Men of the earth will respect and rejoice in the presence of the wealthy. Ito mga tao, ang re-respetuhin nila ay yung mga mayayaman, mga palilinis, mga mariringal, ang mga kasuotan. Kaya na pagka subukan mo mag-preach ka, alsada, hindi ka pakikinggan dyan, pero mag-Amerikana ka. Mo yung SUV, maraming makikinig sa'yo. Kasi yung hanga nila kasi sa panlabas, hindi yung sa sinasabi mo. Makikinig lamang sa'yo yung mismong hinisipo ng Diyos sa oras na yun. So ganun po ang tao. Normal yun ay normal. Kaya pero makikita mo ang Diyos ay hindi ganoon. Sabi niya, siya ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas, mga kapatid. But it is not so with the Lord Jesus Christ. His very way of life does not approve it as it is written in James chapter 2. Tingnan po natin ang Santiago chapter 2 pa rin. Hindi ganun ating Panginoong Hesus Kristo. James chapter 2, 1-4. Anong sabi dito? Sabi dito, "My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of person." Talagang pinaliwanag ni James dito yung pananampalataya ng Panginoon Hesus Kristo. Tinutukoy niya yung way of life ng Panginoon Jesucristo nung nandito siya. At the Lord of glory, with respect of person, may respeto ba siya? Respetado ba niya yung mga nagbibigay sa kanya? Yes, oo, respetado niya. Pero at the same ang respect niya sa mga hindi nagbibigay sa kanya. Kumbaga, wala siyang itinatangi. Siyempre, normal kahit sa ating Panginoon, ang nilalapit niya sa kanyang sarili ay yung mga nagsisibig sa kanya. At yung mga tumatanggi sa kanya, wala siyang magagawa. Bahala kayo. Ayun yung lumapit sa akin. Pero gusto rin niya silang iligtas at minamahal din niya sila. "For if there come unto your assembly a man with gold ring and godly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment." So what? Goodly apparel yung mayaman, gold ring. Pero yung poor man naman in vile raiment. So dito makikita mo ginamit yung vile. Sinabi kasi vile, marumi, karimarimaring. Kumbaga, parang taong grasa. Pero wala ng taong grasang papasok sa church. Maliban nun, biglang humipo ng Panginoon. Sinabi, pumasok ka dyan. Isip mo, pero tiyakin mo na tama yung isip nung pumasok siya. Kasi kung ando sira pa rin, ibig sabihin, magugulo lang yun. Di ba? Pag pinakinggan mo yun, guguloy na yung buong kongregasyon.
So makikita mo, ginamit ni Santiago yung word na vile. No? Para, kumbaga, huwag kang magtangi. Kahit na, anong klase pang tao, yung tanggapin mo. Kumbaga, pauwi mo siya sa tamang buwan. Medyo nangangamoy. Problema yun. Kaya lang, medyo, pwede ka naman lumayo konti. Huwag kang pahalata. Distansya ko din, no? Ano gagawin? Utos ng Panginoon yun, ba? At saka isa pa, talaga nagmamahal tayo, mamahalin din natin sila. Di ba mga kapatid? Hindi mo alam, anong malay mo talaga, walang tubig yung tao. And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. So pagka inano mo na, dito ka sa magandang upuan, dito ka sa harapan, kaya dito ka sa malapit sa aircon, kaya sa malapit sa electric fan, tapos yung mahirap doon ka na lang sa may pinto. So sabi nga, ang sabi sa verse 4, are ye not then partial in yourselves and are become judges of evil thoughts? Ba? Pagka tayo pala may pagtatami, nagiging tayo ay papaparatangan na merong masamang kaisipan. So ingat mga kapatid, ingat sa ating pakikitungo sa ating kapwa. The voice of the poor are never heard, but the voice of the rich are accepted. Diba? Kaya kita mo sino mga nagiging senador, mga kongresista, yung mayayaman. Yung mahihirap, hindi pinakikinggan yun. Kailangan makikita ko. Siguro matalino ito. Mayaman eh. Nakaangat siya dahil masipag siya. Masikap at alam niya ang kanyang ginagawa, yung mahirap. Ano bang gagawin nito? Baka mamaya magpayaman lang ito. Ganun na At sila ay nakikinig sa mayaman at hindi sa mahirap. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 9, 14 to 16. Sabi dito ni Haring Solomon sa verse 14. There was a little city and few men within. So isang maliit na syudad, siguro nakatira pagpalagi mga 5,000 tao lang. O hanggang 10,000, maliit pa naman yung 10,000 And there came a great king against it, and besieged it, and built great bulwarks against it. Kung may lumusog na isang makapangyarihang hari, siyempre maliit yung syudad, matatakot yun. No? Pagkatapos sa verse 15, now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Yet no man remembered that same poor man. So, wais yung mahirap Biro mo, iniligtas niya yung syudad. Kung paano niya iniligtas, hindi na in-explain dito Maaaring sa kanyang katalinuhan, nakipag-usap siya. Sa hari, yung tinuro niya ang dapat gawin. So, naligtas sa kamatayan ng buong syudad dahil sa kanya. Pero pagkatapos nun, hindi na siya naalala. Kasi poor siya Hindi na siya naatala. Ganun yun, mga kapatid. Sa verse 16, then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. So yung wisdom daw ng mahirap ay binabaliwala at hindi siya pinakikinggan. Kaya lang siya pinakinggan dito kasi wala na silang magagawa Kasi nga, nangangalib ng buhay nila, pinakamaganda yung counsel na ibinigay niya. So pinakinggan siya. Pero pagka walang ganon, hindi siya pakikinggan. Mga kapatid. Kaya, pero magugulat ka sa Panginoon, Bakit personal na pinili niya, mahihira? Di ba mga kapatid? The voice of the poor are never heard, but the voice of the rich are accepted. But God made the poor very wealthy or very rich. Not on things things that they possess, they didn't have it. So walang pag-aari ang ang mahihirap Pero sila ay ginawang mayaman ng Diyos. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya,
At lalo-lalo na, puno ka nito, mayaman ka. Rich in faith, pag sinabing rich in faith, hindi basta-basta pananampalataya ito, maraming, may baon talaga siya. Kumbaga sa parang yung wise women, na sasalubungin yung kakasal, nagbaon sila ng langis, hindi sila mahuhubuksan ng langis. Ganon din to, kaparis ng isang mayaman. Pagka yung mga gastusin, mga problema, malalaking gastusin, mahuhubos mo ba ang pera ng isang wealthy? Hindi, ganun din ang pananampalataya ng isang purman na binigyan pananampalataya ng Diyos. Hindi siya mauubusan. Mga kapatid, He made them rich in faith, in believing and trusting. Yung mga ng faith, naniniwala sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos. At ang kanilang panalangin ay maaaring nagpapatuloy na hindi tinutugon. Pwede kang manalangin ng manalangin pero walang answer. Kaya lang, but just the same, they who are rich in faith believe the outcome and rejoice even if the help does not come. Kumbaga sa ang isang tunay na nananampalataya, mayaman sa pananampalataya, nananalangin, humihingi sa Diyos, at hindi nasisiraan ng loob kahit hindi dumarating yung kanyang hinihingi. Kumbaga sa hindi yun yung answered prayer ang dahilan ng kanyang pananampalataya, kundi yung taos-pusong paniniwala niya sa Diyos, kaya siya nananampalataya sa Kanya. They do not faint nor stagger in unbelief. Hindi sila nangangatok, pinanghihinaan ng tuhod sa pamamagitan ng pagkukulang sa pananampalataya. Ganun Kumbaga, pagka may mga problema dumarating, nung wala pang problema, ang yayabang magsalita tutulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. May sigaw pa, pero pagdating ng problema, wala na, nangatog na. At hindi na sa Diyos tumawag, sa tao na. But continue believing that their Lord is sure to come for them, no matter how long. Parati silang naniniwala at darating ang Panginoon instant. Hindi yung second coming, yung tutulungan sila sa kanilang mga suliranin. Na nila ba yan? Na-experience nila ba yan? Marami na akong na-experience na ganyan. Pero siguro, na-experience nyo na rin, mga kapatid. And their faith sustained them because they are full of it. Punong-puno sila nitong pananampalataya na ito na binigay ng Diyos. Baga, na-cultivate sa kanilang buhay. Na yung yaman na yan, ang pananampalataya, hindi nababawasan. Bagkus na araw-araw lumalago pa nga. At ang pagmamahal nila sa Panginoon ay kayong nalaman. Maraming pangako ang Diyos, mga kapatid, na nagsusustain sa atin. Mahalin ka lamang. Kung sa palagay mo, hindi nangyayari sa mga pangako na yun, totoo pa rin yun. Hindi porque hindi nangyayari sa iyo, ay ibig sabihin, hindi na totoo yung dapat mong paniwalaan. Totoo yun, hindi nagbabago. Maaaring nasa iyong pagkakamali o maaaring ikaw ay nasa punto ng sinusubok ng adhana, at pinayagan ng Panginoon ang bagay na yun. Kasi importante sa Kanya, para tayong mga ginto sa paningin ng Diyos. Ginto na para maging pure ay itinutubog sa apoy. Ang mga suliranin na yan, mga problema na yan, mga sakit ng kalooban na yan, ay mga apoy na tumutubog sa impurities ng ating buhay. Para tayo maging ganap sa harapan ng ating Diyos. Psalms 37, 3-4, anong sabi rito? Salmo 37, 3 hanggang 4. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Yung pwedeng sabihin na wala akong trabaho, paano akong kakain? Kakain ka, basta gumawa ka ng tama. Dugo. Mga kapatid, hindi naman pwede yung
Kumbaga, hindi ka rin kikilos ka rin di ba? Kumikilos tayong lahat, walang hindi, ika nga. Pero kung talagang may pangangailangan, dumating ang panahon ng kahirapan, at lalo pag nawalan ka ng trabaho, yung problema yan. Pero, makakaasan sa Panginoon. Kakain ka, hindi ka magugutom, at magugulat ka. Paano ko na nalusutan yung ilang buwan na wala akong trabaho? Hindi naman ako nagutom. Kumbaga, doon mo malalaman, ang Diyos ang gumawa sa akin. Ang Diyos ang nagpakain sa akin. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pag siya yung kayamanan mo dito sa lupa, siya yung kaligayahan mo, tiyak, ibibigay niya yung mga ibang dinidesire mo na mabubuti. Psalms 34 verse 10, itong sabi, the young lion do lack, suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Yun mo, yung malakas na leon. Ika nga siyempre predator yan, kaya niyang kumuha ng pagkain. Pero pwede siyang magutom. Pero yung mga humahanap sa Diyos, nagsisibig sa Kanya, parating tumatawag sa Kanya, ay hindi magkukulang ng anumang mabuting bagay. Amen, mga kapatid. Kaya nga, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, 21 to 23. Therefore, let no man glory in man, for all things are yours. 1 Corinthians chapter 3, 21 to 23. Itong sabi ni Paul, Kaya nga, ang sinuman tao ay huwag magluwalhati sa tao, sapagkat ang lahat ng bagay ay inyo. Huwag masyadong humanga sa mga may mariringal na kasuotan, o magagandang malilinis, nakaginto, o mga nakalahas. Huwag tayong luluwalhatiin sila sa ating mga sarili. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang takin mo, mga kapatid, ang lahat ng bagay sa atin. Siyempre, yung nakataan sa langit, atin talaga yan. Pero kahit dito, kung hihilingin natin at gusto ibigay sa atin ng Panginoon, mangyayari. Mga kapatid, kaya nasa ang lahat ng bagay atin, bakit atin? Bagaman, hindi natin pwedeng sakupin isang mansyon dito sa lupa, no? Kasi may-ari niyan Pero bakit atin yan? Kasi pag-aari yan ng Diyos. At tayo ay tagapagmana ng Diyos. Kaya lahat ay inaaring atin. Mga kapatid. And ye are Christ, and Christ is to God. Yan ang kagandaan Tayo ay kay Kristo. Yun ang pinaka-importante. We belong to Christ. Hindi importante yung mga bagay dito sa lupa ay atin. Importante. Ang importante ay tayo ay kay Kristo. Ibig sabihin, tayo ay kanyang kayamanan na iniingatan niya para sa kanyang sarili. God has promised true wealth in Christ. Ang tunay na kayamanan ay pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi dito, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that ye through His poverty might be rich. Ito, iba, binasa ito, kayamanan kagad dito sa lupa ang nasa isip Hindi, pananampalataya ang tinutukoy dito. Ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos ang tinutukoy na kayamanan dito, mga kapatid. Kasi gano'ng karami ang mahihirap sa bawat 100 tao, ilang kayang mayaman? Isa? Hindi. Hindi naman siguro mayaman. Pag sinabi mo mayayaman talaga baka milyon ang katumbas ng bawat isa. Yung mga nakakaangat sa
sa buhay, sa bawat sandaan siguro, pwede. Pero lahat na, ano na eh, talagang mahihirap na. Iba, umaasta lang ng mayaman eh. Araw-araw na galang buhay eh. Medyo lumaki-laki lang na sweldo. Talagang nagdidildil ng ano eh. Ang tawag dito, yung mga nabibiling mga drinks na ang mamahal. 120 isa. Samantala hindi naman nakakabuti sa katawan. Pakita lang na sila ay ika nga, mistulang mayaman. Na hindi naman dapat, mga kapatid. Tayo ay mayaman, pero kayamanan natin ay natataan sa langit. Parang bankbook, di ba? May laman yung bankbook, malaking pera. Pero pag hindi mo winidraw yun, hindi mo pakikinabangan yun. Di ba? Nandun lang sa bankbook mo eh. Reserva, ika nga. Eh, punong-puno yung bankbook natin sa langit. At nadadagdagan pa. Ika nga. So makikita mo na siya ay naging mahirap. Naging mahirap ang kanyang buhay para tayo ay maiangat niya sa kahirapan. Sa kalagayan na tayo ay makasalanan, tayo ay nabibigatan, tayo ay namumroblema, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. At yung tiyak na kaligtasan sa pamamagitan ng mayamang pananampalataya na kaloob niya sa atin. Our riches or wealth here on earth is our God-given faith, and it is God Himself that we should treasure. Ang Diyos ang dapat na kayamanan natin. Tayo mag-seek dito sa lupa ng yaman. Sa trabaho lang, bibigyan ka ng swerte ng Panginoon. Sige, mag-negosyo lang. Kung bibigyan ka ng swerte ng Panginoon, diba? Pero hindi yun ang ating focus ng ating Panginoon. Kasi kuminsan, pagka ang focus mo sa pagpapayaman o maliligaw ka ng landas. Diba mga kapatid? Psalm 73 verse 25. Sabi nga rito ng mga awit, whom have I in heaven but thee? Alam natin na tayo may tinaan ng Panginoon na yaman natin. Meron tayo ng streets of gold, meron tayo ng mga mansions, at kung ano-ano kaligayahan na masasapit natin dun sa presensya ng ating Diyos. Pero mga awit, hindi yun ang kanyang focus. Kundi siya na nakataan sa langit, na nakaupo sa trono ng kalangitan. Whom have I in heaven but thee? Wala akong pag-aali ito, ikaw lamang ang akin. And there is none upon earth that I desire beside thee. Dahil mo mga kapatid, dito sa daigdig, marami tayong dinibisa. Hindi yung mapagkakamali natin kung minsan, lalo pagka nagkapera. Isip ka agad, ano kaya ang bibiliin ko na magbibigay kaligayahan sa akin? Mga kapatid, lalo kung medyo malaki-laki. So, sabi nito mga awit, ikaw lang, Panginoon, ang dinidesire ko. Lahat ng bagay na yan na binibigay mo sa akin ay salamat, pero hindi yan ang talaga kailangan ko. Ikaw, Panginoon. Kung walang Panginoon, aanin mo mga bagay na yan. Sabi nga ni Habog, di ba ni Job, di ba? Hubad ako na dumating sa lupa at hubad din akong aalis. Purihin ang pangalan ng Diyos. Di ba mga kapatid? Wala tayong pag-aari talagang tunay dito. Pag lumipat at sumakabilang buhay tayo, para kanino yan? Hindi mo yan madadala. Iba ang makikinabang yan. Diba? Even though God has promised us wonderful things in heaven, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the hearts of man the things which God hath prepared for them that love Him. Mantakin mo mga kapatid, hindi pumasok sa puso ng tao natin ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Ibig sabihin, ano man yung iniisip natin na ganda na matatagpuan natin sa langit ay kulang yung iniisip natin. Hindi gano'n. Mas maganda pa. Hindi natin kayang ipinta yung kaligayahan, kagalakan, natatamasahin natin sa piling ng ating Diyos. Why? Things which God had prepared for them that
love Him. Kaya dito sa lupa, Panginoon ang gawin nating treasure. Siya ang kayamanan natin. Kinakailangan baguhin natin yung ating mga sarili para palagi tayong mananalangin, mga kapatid. Lalapit sa Kanya sa ating mga paglalakad. Huwag natin siyang iwawaglit sa ating isipan, sa ating pagkatrabaho. Bumabanglit tayo ng mga kusal sa Kanya, lalo na humihingi tayo ng tulong, ng wisdom, para magawa natin ang ating mga hanap buhay. Minsan nga ako, pati sa pagluluto ko, kinakailangan ko ipag-pray yung niluluto ko, no? Maging masarap. Hindi na tayo magaling magluto eh. Pero nai-enjoy naman. Sa Luke chapter 12, 31 to 34, tignan po natin. Luke 12, 31 to 34, sabi nga po dito, verse 31, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So yung mga dinidesire natin yan, meron man, ay maidadagdag yan. Hanapin mo muna ang paghahari. Hanapin mo muna na ikaw ay pagharian ng Diyos sa iyong buhay. Na siya yung King mo, siya yung Lord mo, hindi ikaw ang masusunod. O mga kapatid, at madadagdag ang mga yan. Tapos sa verse 32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Doon tayo matakot kasi yun ang gusto ng Diyos eh, na pagharian niya tayo. At sa loob ng kaharian, safety tayo. Pag nasa labas ka ng kaharian, pwede kang pinsalain ng mga masasama. Pero sa loob ng kaharian, walang makagagalaw sa iyo. Nakapako ang kaharian ng Diyos sa iyo. Kaya nga sa verse 33, sabi dito, sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags, which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupted. Sell that ye have, sabi ng Panginoon. Tinutukoy niya dito, siyempre, yung mga nakakariwasan ng panahon yun. Kumbaga sa ang point ng Panginoon ay yung huwag tayong matanikala ng mga bagay dito sa lupa. Ibig sabihin, kaya mong bitawan ang anumang bagay para sa Panginoon. Sa verse 34, for where your treasure is, there will your heart be also. Diba? Masama ang magprusigi, mga kapatid. Tama yan. Kaya lang, hindi yan ang iyong kayamanan tunay. Yan, puro yan eh. Ang Diyos ang iyong kayamanan. Siya lamang, walang iba. Lumapit tayo sa Kanya sa araw-araw, mga kapatid. Huwag tayong titigil. Huwag nating hayaan ang mga bagay dito sa lupa ang tumigil sa atin sa paglapit sa ating Diyos na buhay. Kinakailangan araw-araw manalangin sa umaga. Diba si Daniel kung manalangin sa umaga, sa tanghali o bandang hapon, tapos sa gabi, 3 times. Pero bukod dyan, mga kapatid, kung hindi ka naman nananalangin ng ganong kahaba, kasi yung mga kapatid na yan, ang habang mananalangin yan. Sabi niya ni Christ, hindi ba kayo makapaghintay sa akin isang oras man lamang? Pag-pray kayo, isang oras man lamang. Pinakamaigsi yun, mga kapatid, 3 times a day, 3 hours. No, kaya tayo, hindi naman tayo makapag-pray ng ganung kahaba. Diba? So, nagpipray tayo, pero sinisingitan pa rin natin ng mga prayers. Kumbaga, habang tayo gising, kung wala ka na, pagod ka na, paghiga mo, umusal ka ng mga panalangin at pasasalamat. Parati mong kinakausap ang Panginoon na para bang nasa tabi mo siya parati. Pag gagawin mo yun, mga kapatid, makikita mo mas madali ang sagot sa mga panalangin mo kasi siya'y nandyan sa tabi mo. Amen? Amen. So, sinong kayamanan mo? Ang Diyos. Ang Lord Jesus Christ, siya ang kayamanan natin sa langit at sa lupa. At hindi natin aasamin ang anuman dito sa lupa, kundi siya at ang biyaya niya sa ating buhay. Amen? Amen. Tayo po yung upo sa panalangin. O aming Diyos at aming Ama, maraming salamat na Ikaw ay kapanalig namin, kaibigan namin, aming Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo kami na maging masunurin sa iyo
mga nais, lalo-lalo na sa paghahanap sa iyo. Pagkat yan ang hinahanap ko sa amin, Panginoon. Hinahanap ko ang mga tao na nagsisihanap, nagsisitawag ng taos sa puso sa iyong dakilang pangalan. O aming Diyos, tulungan mo po kami, huwag mo po kami hayaang mapahigwara, Panginoon. Hayaang malamon ng sandaigdigan ito sa mga kalayawan nito, Panginoon. Kundi manatili kami sa ilalim ng iyong pangangasiwa, pangangalaga, pag-iingat po aming Diyos. Salamat po ng marami, Ama. Ito na pong bahala sa mga kapatid na ito. Alam mo ang daing ng kanilang puso, Panginoon. Pati na po ang nanonood ng video. Alam mo daing ng puso ng bawat isa. Gawin mo, Panginoon, o God, kung kailangan, mabuti at tama, Panginoon, ang alam mga hinihiling, ibigay mo, aming Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Gabayan mo po kami patuloy sa araw-araw ng aming buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen.